Ang balita natin ngayon ay dito sa mga reports ay ito raw San Miguel Beer ay nagre-ready na para dito sa mga magiging transaction nila kasama itong Blackwater Bossing. Kung hindi pa ninyo nababalitaan itong si James Kwekute ay tinraid nitong Blackwater dito sa Northport Batang Pier kapalit ni Abu Tratter. At ang balita mukhang ready pa raw na gumawa ng iba pang trades itong Blackwater dito sa SMC Group. Itong pag-trade ng Blackwater para makuha si Abu Tratter ay isang indikasyon na kahit nasa MVP Group itong bossing ay willing sila na makipag-trade dito sa SMC. Basta sa tingin nila ay patas. Kaya ngayon ito raw San Miguel Beer ay ready na makipag-trade dito sa Blackwater Bossing. At ang gusto raw kunin ngayon ng San Miguel Beer ay itong si Christian David. So mukhang ang magiging sitwasyon daw dito baka si Christian David for Geronteng ang maging palitan dyan. Posible rin na baka masama itong si Cedric Barefield dito sa trade. Pero syempre kung isasama si Barefield, magdadagdag pa ng iba pang players itong San Miguel para makuha ang nasabing point guard. Maraming ang naniniwala na itong SMB ay gagawa ng major moves ngayon lalo na at alam natin na kinakailangan nila na magdagdag ng additional players na medyo tumatanda na talaga yung kanilang core lineup. So parang iyan daw ngayon ang pinag-iisipan mabuti ni San Miguel kaya nakikipag-usap sila dito sa Blackwater Bossing. At ngayon itong Blackwater Bossing alam natin na gusto niya na magpalakas din ng lineup at syempre mga top players na makukuha naman nila ay gagamitin for a while and then ititrade sa TNT Tropang Giga. Understood naman natin lahat ganyan ang proseso talaga. Pero sa ngayon ito raw San Miguel Beer nakafocus dito sa gagawin nilang trade dito sa Blackwater. Kaya wag na tayong magulat kung magkaroon ng major announcement nga na ito ay mangyayari na at matutuloy na. Kaya abangan na lang natin dito. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay nanalo kagabi doon sa first game nila dito sa PBA Philippine Cup kontra dito sa Terra Firma Jeep. Kaya lang nakita natin na injure na naman itong si Jeremiah Gray. Buti na lamang nakabalik ito doon sa bench. Kaya marami nagsasabi na baka hindi masyadong seryoso ito. Pero as a precaution, siyempre pinag-iingatan ng Gene Kings itong si Maya dahil ang tagal na nitong nawala. At hindi na siya naibalik. So sa ngayon, ang pinag-iisipang mabuti ng Ginebra kung paano nila masusustain itong magandang start nila at ma-ensure na hindi magkakaroon ng injury pa. Ang inyong mapapansin, si Jamie Malonzo hindi rin naglaro doon sa game na yon. So sa ngayon, itong Barangay Ginebra, kailangan masiguro talaga na yung kanilang lineup ay magiging healthy para dito sa Philippine Cup. Itong sitwasyon kay Jeremiah Gray, dito natin makikita na parang very sensitive siya talaga, no? Parang konting bangga lang ay wag naman sana, pero parang nai-injure palagi yung kanyang tuhod, yung kanyang binti. Kaya nga maraming naniniwala na kinakailangan talagang pasiguro nito si Jeremiah Gray na sa mga susunod na game ay talagang ready na siya maglaro. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra na nagpa-aaral din kung meron pa silang mga trades na pwedeng gawin. Depende na lamang yan kung ano yung mapagkakasunduan. Pero sa ngayon, open daw sa mga trade possibilities ang Ginebra basta masiguro na ito'y para makatulong dito sa kanilang roster. Dahil sa ngayon, itong Gene King, ayon doon sa mga reports, ay determinado na makabawi at ipakita na dito sa Philippine Cup, hindi na sila yung umaasa dito kay Justin Brownlee. Alam naman natin na pag Commissioner's Cup at Governor's Cup, malakas itong Barangay Ginebra. Pero dito sa Philippine Cup, hindi sila kasing dominant. Kaya nga gusto nilang ipakita na kaya nila itong gawin. Kaya ngayon yan nagagawin daw ng Barangay Ginebra na palalakasin yung kanilang roster. At ang main focus nila ma-ensure na ito si Jeremiah Gray ay magiging healthy sa mga susunod na laro nitong Barangay Ginebra. Samantala naman, ang balita naman natin tungkol dito sa NLEX Road Warriors, may mga umiikot na balita na baka magkaroon daw dito ng revamp dahil mukhang hindi lang itong si Robert Bolick ang gusto raw matrade, kung hindi meron ding mga ibang players dito sa NLEX Road Warriors ang gusto nang mawala dahil parang hindi sila kontento dito sa coaching style nitong si Jongwi Chico. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na magkaroon ng announcement dyan. Actually, kahit naman sabihin pa natin kontento yung mga players dito sa NLEX, marami naman talaga naniniwala na kinakailangan na revamp dito dahil hindi na maganda yung kanilang nagiging performance. Kaya sa ngayon, itong NLEX Road Warriors, kinakailangan siyempre na maging sabihin na natin masigurado dito sa kanilang magiging role para masabihin na natin ma-avoid yung mga problema dito sa kanilang roster. Pagdating doon sa mga trades, sa tingin ko, pwede diyang mawala obviously bukod kay Robert Bolick
Ito si Kevin Alas, baka matrade na rin yan dahil halos hindi na siya nagagamit. At meron pang ibang mga players yan sa NLEX na pwede nilang gawing trade assets. Ang sabi nga nila kasi, itong NLEX parang ginagawang farm team nitong MVP Group kaya hindi na nakapagtataka na medyo hindi maganda performance nito. Kaya sigurado na itong NLEX Road Warriors, kung gusto nila na mag-improve yung kanilang standings, kinakailangan siguro na kung hindi man magkaroon ng coaching change ay magpalit ng mga players at yan daw ang pinag-aaralan ngayon nitong lineup ni Coach Jong Wichiko. As it is, kinakailangan nating masiguro, sabi nga ng mga insiders, na yung mga gagawin pagbabago dito sa index ay makatutulong talaga sa kanila at hindi magiging hadlang para doon sa kanilang progreso. Sa ngayon, of course, alam natin na medyo maganda nangyari sa index. Tinalo nila TNT kagabi. Pero marami naniniwala na syempre sa umpisa mukhang okay ang index. Pero ang problema, kapag tumagal na yan, baka magkaroon na naman ng problema pagdating dito sa kanilang performance. Kaya abangan na lang natin kung anong gagawing adjustment ng management. Sa ngayon, ang huli nating balita ay tungkol dito sa Magnolia Chicken Templados at Converge Fiber Excess na baka pumasok sa isang transaksyon. Maraming naniniwala na itong Converge Fiber Excess ngayon ay ready na gumawa ng trade, lalo na at naghahanap sila ng mga additional point guards. Nakita nga natin na itong Blackwater Bossing gumawa ng trade kasama Northport, so ang Converge malamang hindi na yung nalalayo. Dahil ang Converge ngayon gusto nila makakuha ng additional players na magbibigay ng solidong backup dito sa kanilang starting 5. Marami silang kinukonsidera ngayon pero sa tingin ko ang top option dyan ay itong si Tyler Teo na nandito ngayon sa Phoenix Fuel Masters at alam natin na itong Phoenix ay nag-i-struggle talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung itong si Tyler Teo ay mapunta dito sa Converge Fiber Excess. As it is, alam naman natin lahat na itong Converge Fiber Excess, sabi nga nila ay marami naman niyang pera na pwedeng gamitin para dito ma-attract at kumuha ng mga top players. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang yan ang gawin nila dito sa Phoenix Fuel Masters. Plus, bigyan nila ng magandang offer si Tyler Teo at mapipilitan ng Phoenix na gumawa ng trade kasama sila. Kaya sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung kailan makababalik si Jordan Heading. Kaya nasisiguro natin na itong Converge Fiber Excess gagawa ng hakbang para masiguro na yung kanilang lineup naman ay makasasabay dito sa TNT, Ginebra at San Miguel. Pati na Magnolia na ang ganda na nilalaro ngayon. Huwag na rin tayo magtaka kung kumuha pa ng mga top big men itong lineup ng Converge para ma-complement yung laro ng kanilang Twin Towers na si Justin Baltasar at si Justin Arana. Dahil syempre habang tumatagal, talagang sila nagiging focal point ng Converge. At maski na yung mga ibang team syempre pinag-iigihan at binabantayang mabuti ang mga nasabing big men. Kaya nga ngayon ang Converge nagpaplano na rin para mas mapalakas yung supporting crew nito si Justin Arana at ni Justin Baltasar. Shout out kay Neil Ora, kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espeo at Rosales family, kay Michael D, Anthony Alon, binabati din natin si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, pati na rin si Dalmacio de Guzman, si Romeo Conchada at ang iba pa nating mga taga-subaybay.